tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 15:3-6. Sinabi ni Abram sa Panginoon, "Hindi mo ako binigyan ng anak, at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko." Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo." Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo." At sinabi sa kanya, "Magiging ganyan ang iyong binhi." Sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang nakatuwiran sa kanya. Kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Imposible nang magkaanak sina Abraham at Sarah. Ngunit dahil sa salita ng Diyos na lumikha ng pananalig sa kanila, sila ay nagkaanak ng isang lalaki, si Isaac. Dahil sa Ebanghelyo na lumikha sa atin ng pananampalataya, tinanggap natin si Jesus na tagapagligtas. Bunga nito, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na maging mga anak niya. Pananampalataya ang paraan ng pamumuhay bilang mga anak ng Diyos mula sa simula hanggang wakas. Hindi lamang sa pagsisisi, pagtanggap ng kapatawaran, kaligtasan at bagong pagsilang kundi sa araw-araw ay sumampalataya tayo upang makapamuhay sa kapangyarihan ni Jesus na anak ng Diyos. Awit 23, 1-4. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Inahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Inanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Higit sa tupa, ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, pinapakinggan natin ang kanyang tinig. Tayo ay kanyang nakikilala, at tayo ay sumusunod sa kanya. Tayo ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi tayo mapapahamak, dahil walang sinuman ang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama at ni Jesus. Si Jesus at ang Ama ay isa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makapamumuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil tayo ay kanyang mga anak. Unang Juan 5, 1-5. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabiga. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Dumadaig sa sanlibutan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo, upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa mga ligalik. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." Nang tayo ay sumampalataya at ating tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, tayo ay ipinanganak ng Diyos. Ang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad ng kanyang mga utos. Sa paggawa nito ay ibinibigay sa atin ng Diyos ang kapangyarihan na manaig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus. Juan 14, 15-19. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, upang makasama ninyo magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan
na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan. Sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako, sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan. Inilibing, binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Mula sa langit ay isinugo niya mula sa Ama ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Tayo ay makapamumuhay bilang mga anak ng Diyos sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi espiritu ng pag-aalipin ang tinanggap natin, kundi ang espiritu ng pag-aampon, kaya't bilang mga anak, ay tumatawag tayo sa Diyos. Abba, Ama, ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak, tayo ay mga tagapagmana rin ng Diyos kasama ni Kristo. Mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ito ang tanging paraan upang makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Pananampalataya at pagtanggap kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ibinigay sa atin ng Ama mismo si Jesus upang manahan sa atin at siya ang gumawa gamit ang kanyang kapangyarihan na tayo ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Sa paraang ito ay masasabi natin, si Jesus ang gumagawa sa akin. Siya ay nasa akin kaya't ako ay makakapamuhay bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.